Hey, what's up madlang people? What? Isang bumulaga sa ating social media sa taong 2024, no? Alam naman natin na ang social media is napakalupit in terms of kabuuang pangyayari sa ating mundo. Hindi naman natin mapagkaila na ang pangyayari ay kahit saan makikita natin. Isa na rito yung nag-trending ngayon, ngayong taong 2024. Ang nagtitrending sa social media na ang hiwalayang Pacboy at saka Cherry White at saka tambalang Boy Tapang at saka Cherry White. Diba? Maraming lumalabas na mga content, yung mga content creator, vlogger, maraming ginawang mga reaction pag sasabi na kung ano-ano pa, maraming nagbabaser, maraming nagbabas, binabas sila Boy Tapang, sila Cherry White, maraming kumakambi kay Pacboy, diba? Pero ang punot dulo hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano man ang mga dahilan ng kanilang paghiwalayan. Hindi natin alam kung ano man ang nangyayari sa kanilang personal na buhay. Kaya dapat tayong mga content creator, no, yung mga tao sa mundo na umiikot sa social media, huwag tayong maghuhusga. Huwag natin silang husgahan, no? Huhusga na lang tayo bigla-bigla na hindi natin alam kung ang mga pangyayari, kung anong punot dulo ng kanilang paghiwalayan. Diba? Kaya sa ating mga content creator, malaki ka man o maliit na content creator, vlogger, kahit ilang milyon man ang followers mo, dapat tayong maging observant. Huwag muna tayo padalos-dalos sa pagkukomment at pagbibigay ng reaksyon sa kapwa nating mga content creator, vlogger. Kasi nga naman, nakakasakit tayo ng damdamin pag gano'n. Diba? Kaya ako, marami akong nakikita, marami akong na-views, marami akong naobserbahan ng mga content creator na nagbibigay ng mga reaction sa kanila ni Boy Tapang na sinasabi na inagaw daw ni Boy Tapang si Cherry White kay Pacboy. At saka doon na lumabas ng sama ng loob at doon pinaliwanag ni Boy Tapang kung ano ang dahilan at kung ano ang nangyayari. Ano ang sabi ni Tapang? Hindi niya inagaw si Cherry White kay Pacboy. Diba? Nakikita nyo naman yung video niya na inilabas niya nung nakarang araw. Okay? Kaya dapat huwag tayo padalos-dalos sa paghuhusga ng ating apa. Kumbaga don't judge the book by its cover. Ika nga ang sabi nila. Kaya sa ating mga content creator, huwag nating bigyan ng conclusion yung mga kapwa natin. Yung kapwa nating Pilipino. Kasi dapat tayo, ako, nakikita ko lahat-lahat. Inoobserbahan ko. Kaya ito, gumawa ako ng reaction patungkol sa kanilang tatlo. Kumbaga, it's love triangle. Kasi nga, ang hinihintay ko, na malaman at lumabas ang katotohanan bago ako magkomentar at bago ako magbigay ng reaksyon. Katulad ngayon, andyan, no? Nagkita sila nagkita si Pacboy at saka si Cherry White. Dahil sa kagustuhan nila Timbugok, no? Saka ni Lovely, na magkaayos yung dalawa. Pero at the end, wala nang naramdaman si Lovely, si Cherry White kay Pacboy. Ika nga ang sabi, tanggap niya pa rin si Pacboy as a member of the family. Pero wala nang namamagitan sa kanilang dalawa. Kasi nga isipin mo pa naman, December 19, simulang pagkatapos daw ng Christmas party nila. Hindi na nagpakita si Pacboy. Asa na napunta? Hanggang sa New Year, hanggang sa na-hospital si Cherry White. Tinatawagan, dinididma. Diba? Kaya hindi natin masisisi ang isa't isa sa kanila.
Kaya nga wag tayong humusga kaagad. Wag nating husgahan kaagad yung ating mga kapwa. Yung kapwa natin. Kasi hindi pa nga natin alam kung ano ang dahilan. Kung anong punot dulo ng kanilang paghiwalay. Kasi sila ang nakakaalam kung ano man ang nangyari sa kanilang dalawa. Di ba? Ito na. Revelation ni Cherry White at saka ni Pacboy. Nag-meet silang dalawa sa bahay ni Cherry White at nagbigay ng paliwanag ang bawat isa sa kanila. Ito na yung hinihintay ng buong sambayanan. Sa social media ang umiikot ang buhay ng mga content creator, vlogger, or whatsoever. Okay? Kaya ito, panoorin nyo kung ano ang paliwanag ni Pacboy at saka ni Cherry White. Andyan sa likuran yung pinsan ni Pacboy, si Labi at saka BNP, BEP, kasi ano man yan. Ba? Panoorin natin ito para maliwanagan tayong lahat. At saka wag na nating palakihin pa. Kasi nag-meet na sila Pacboy at saka Cherry White. Kumbaga nagkaayos na. Stop na natin to. Kung ano mga reaksyon at mga komento para matigil na yung mga buzzers kina Boy Tapang, buzzers kina Cherry White. Lahat kumakampi kay Pacboy. Pero at dahil hindi natin alam ang punot dulo ng kanilang mga problema sa buhay. Okay? Kaya stop na tayo dyan. Andito sa video nga nagkita na silang dalawa at nagkaayos. Pero wala nang pag-ibig na mamagitan sa kanilang dalawa. Kaya hayaan na natin sila. Hayaan na natin sila. Cherry White at si Boy Tapang. Masaya sila. Kanila yan eh. Personal nila na buhay yan. Kaya wag natin pakialam. Wag tayong maghihimasok. Dahil buhay nila yan. Ang buhay natin yung ating atupagin. Sa mundo ng social media, ganun talaga. Hindi natin mapagkailayan. Kahit ano man ang sabihin nila. Pero wag natin husgahan kaagad. Okay? Ito ang video. Panoorin nyo. Game. Go! Sir, simula. Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Nawala ako kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo kwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko ring banggitin. Teka, kailan mo siya nawala? Anong date o? Ano? Yan. December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O, asa kayong December 19? Hindi. Bakit? Basta kung may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman banggitin kung ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin nyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, ay may boyfriend na ako, naglabas na ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, si Pacboy sa side niya, nung time na yun, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa'yo, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, kailan lang naman pumasok siya. Kaya nga. Pero actually, mga idol, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa ospital siya. Wala ako noon. Halos inumaga na ako pauwi noon. Pero ang totoo noon, kahit nagalit siya kasi yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, huwag natin ano yan. Hindi reason, yung sa pagbo-boyfriend mo naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil nawala ka nung New Year, hindi yun. Teka lang Okay, yung mga nangyari noon na sobrang stress na ako, na-stress na talaga ako na hindi na nakayanan ng mental health ko talaga na lagi ako na hospital, di ba? Yung time na yon, yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy na. Actually, mahal namin ng isa't isa. Pero walang kami. Kumbaga ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro. So parang tingin namin nagkakapaan pa kami ng ugali. Tingin ko may inaantay siya na gawin ko para mapulpil siya na sige, okay na to. Teka lang, basta yun. Nasabi ko na.
Pulpil. Yun. Ano yung pulpil? Mapunan. Mapuna. Pulpil. Kumbaga, kunyari, parang may inaantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang, gano'n. So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niyo. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para ayoko nakikita siya na ganyan, na parang nahihirapan. Kasi nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, lilinawin ko lang, nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, nung, ayun nga, akala ko hindi na siya magpapakita. Hindi siya magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi. Wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya sa utak ko parang sakit-sakit na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Parang, ayun, napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, ay sige, subukan ko. Okay. Yun. Pero yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi nawawala yung bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi maraming sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka lang daw. After nun, Eto ha, after mo mag 4 million, parang iniwan mo na si Pacboy sa hindi ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, nung nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Sa YouTube ako noon, 'di ba? Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, 'di ba? Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Kwento Masyado ako natin lahat. masyado ako naging kampante. Yan. Siguro pakiramdam ko, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko parang, ay, hindi ako iiwan nito, gano'n. Kumbaga, parang kayang-kaya kong kontrolin Tapos lang. lagi mo pa akong tinatakot na, aalis ako dito. Lagi mo akong Yan, ginaganon. guys, yun yung totoo. Lagi mo akong tinatakot na, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako kapag ka nakakita ako ng yung pagpasaway siya, mabuingay ako siguro na rin rin. Siguro hindi ko yung mga panahon na yon, hindi ko pinahalagahan yung pagmamahal na ito. Yumabang ako. Kumbaga, Hindi ka yumabang na yung mamayabang ka, ganto ka. Hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Na, hindi ako iiwan nito. Parang ganun. Daw bibitawan nito. Kabisado mo na ako parang isang suyo ko lang dito. Ganun. Yun, masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo. Alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. hindi. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto. Hindi ko rin alam, parang biglaan Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na namalayan na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, pero wala ka naman sa Kung tutusin, guys, wala naman siya sa estado na, dyan sa point na yan, hindi siya darating sa point na yan kung naging, nagpakita ka. hindi, kung inayos ko, kung siguro, yung mga panahon na yon, yung problema namin na yun, kung siguro, inintindi ko siya, and then, siya naman, nung time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun that time, na-stress siya sa akin. And tingin ko napagod na rin siya. Naiintindi. Paulit-ulit ka noon. Yun na, napagod ka na rin. Kasi tumakbo kayo. Parang napagod ka na rin din. Hindi, sa totoo lang. Sa totoo nung nakita ko yung live nito, kasi hindi ako nagkulang Lagi kitang lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang Tapang, araw-araw kitang kinokontak, nasan ka, umuwi ka.
Di ba? Pero anong ginagawa mo? Deadma. Ito, sa loob ng 1 yun yung magkasama. Ano man sa'yo, Pacboy, na yung kay Cherry White na yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano. Hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sila. Ang tinignan ko kasi dyan yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang Pacboy, kung paano mo natulungan. Di ba? Hindi, Bobo yun yung kasi. tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin, sa kung paano niya ako binago. Teka lang, lilinawin ko lang ano, tag dito, lovely. Yung mga vlog namin, sinasabi yung ginamit si Pacboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Kaya guys, Ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. kaya nga, Todo trabaho ako. kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga, itong Wala, mga, nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Iyak ang putang ina niyo. masakit guys, pero kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait nito. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero Hindi, ano lang nasabihin ko lang na kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh, ito ko ngayon eh. Ayokong to si Kalbo na lugmok. Nakita ko na ano siya, na stress. Ganyan. Ayoko na makita siyang walang-wala, ganun. Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo? Diba? Tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Tulungan mo kasi yung sarili mo. Kasi hindi ko na alam kung paano pag bumakaawa gagawin ko sa'yo eh. Bugsarado ka na nga, wala pa rin epekto eh. Diba? Sila Norbin, di yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oo, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit ano magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Iyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh, pero ayoko na lang banggitin kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. 'Di ba, para hindi naman sabihin ng ibang tao na ay ganito si Pacboy, ganyan. Hindi. Kung ano yung problema na lang ni Pacboy. Basta may problema, kumbaga sa atin na lang 'yun. 'Di ba? Hindi na para ilantad pa yung ganun. May gusto ko ba sabihin? Ikaw, Chen, sa'yo. Hindi, wag kayong magtatako, makakasama pa ako ni Pacboy sa mga video niya. Pero wala na kaming love team. Kumbaga, puputulin na namin yon. Magiging magkasama kami bilang pamilya. Ganun para, ayaw rin namin ng magkakagalit kami. Ayaw namin ng ganun. Tutulungan pa rin kami. Tutulungan ko si Pacboy. Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun. Yun talaga yung goal ko. Yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila kay Norbin, si Lovely. Tutulungan ka rin yan. Hindi ka pababayaan yan. Kaya nga sabi namin sa'yo, huwag ka magpakalugmok. Bangon, di ba? Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka ni Lord na parang aral na lang yan, ganun. Di ba? Hindi natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, susunod na di ba? Ikaw, ano masasabi niya sa fans niya sa Pacboy, yung talagang solid Okay, sa sorry kung ano yung ginawa ko. Tapos yung dun sa mga nakita kong video, sumasayaw ako.
Di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo magpaka-impokrita, ganun ako eh. Di ba? Yun na yun eh. Kumbaga, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na namalayan na ang pangit na pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh. Yun eh. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sobrang saya. Yung sobrang saya, oo. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. Payo ko naman kay Pacboy, kung meron mang dadating, huwag ka muna magmadali. Ako kasi, hindi ko alam kung nagmadali ba ako. Hindi ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun. Kapag may dumating na ganun, go mo lang. Dati ko pa sinasabi sa'yo, di ba? Dati pa kami nag-uusap niyan last year, na pag nagka-girlfriend ka, siguro nung bago ako ma-birthday, mapapansin nila parang wala na lang. Sabi ko sa kanya rin, sabi ko rin sa'yo na kung magkaka-girlfriend ka kasi sabi ko sa kanya, kung magkaka-girlfriend ka, yung talagang, hindi yung send Gcash, wag ganon. Wag ganon. Dapat, hindi kaya nga, wag ganon. Dapat yung ikaw yung bibihisan. O ito, kung pagkatanong ko, Oo. Pacboy, babangon ka na ulit, magbablog ka na ba? Magbablog na to. Papahinga lang ng konti. Pahinga lang siya ng bawi-bawi muna. Tapos magbablog ka na ulit. Diba? So may chance ba mag-meet si Boy Tapang sa si Pacboy? Hindi mo na sa ngayon yan. Hindi, ikaw ba? Hindi, di ba? Kilala ko to. Hindi to. So signing off na ba ang Pacboy? Oo. Kumbaga parang ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasi magpakatotoo. Nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Na pag nag-vlog tayo, wala nang feelings, hindi katulad noon eh. Hindi katulad noon eh. Na pag nag-vlog tayo, pag nag-vlog tayo, na itong mga nakaraan, pagkatapos ng video, wala na. Higa na, edit na ako. Yung ganun. Diba? Mas maganda yung totoo. Yung totoo. Si Pacboy, pwede pang dumalaw dito kung sakali. Ay, oo. Kasi Hindi. love na love din si Mike. Oo, si Pacboy, eto, hindi ko to pipigilan pumunta dito sa bahay kasi naging pamilya ko na to. Mahal na mahal nito yung anak ko. Hindi kita pipigilan pagdating dyan kay Mikey. Tsaka mahal siya ng anak ko. Diba? Yun lang. Hindi kasi nangyayari kasi nakakatakbo kay Pacboy sa totoo lang. Kung may problema siya, sa iba siya tumatakbo. Kami naman tong dito lang. Bukas naman yung gate. Hindi, kasi- Sarado mo lang pag bumalik. Kasi yung point ko doon, hindi ako tumatakbo sa inyo. Kasi andun pa rin yung hiya. Ba't mahihiya ka? Nahiya ako sa part na pakiramdam ko iniwan ko kayo that time. Hindi. May ka lang na yung mag-grow kasi hindi ka naman papabayaan doon kung hindi ko nakikita nag-grow ka kay Cherry White eh. Noong una talaga, doubt talaga ako kay Cherry White, no? Di ba? Alam mo yun? Pero nung nakita talaga namin si Pacboy umaayos yung buhay, gumaganda yung pananamit niya, yung parang, hindi na siya parang sidekick lang ni Norby. Kumbaga, nakikilala siya sa ibang character. Doon ko na talaga si Cherry White na mabuti talaga yung hangarin niya kay Pacboy. So, Tsaka malaki talaga respeto ko kay Pacboy. Alam niya yan. Alam niya yan. Alam niya, ang laki ng respeto ko dyan. so kaya hindi ako nagsasalita gano'n sa mga interview, yung mga vlog. Kasi nga, kaya ako talaga kausap ni Cherry White sa mga problema niya kay Pacboy. Yun, nagbibigay kami ng advice. So kaya nagpunta kami mag-asawa dito, sinama namin si Pacboy para may closure. Kumbaga maliwanagan yung mga fans niyo. Kasi nga, ikaw nababash ka, kilala naman kita, prank ka tao. Si Pacboy, mabait din naman. So sabi ko nga kay Norby, meron na sila isang bagay na hindi nila napagkasunduan. Kaya ganun nangyari. Kasi Hindi, alam nyo totoo lang Pacboy, anong sinasabi ko sa'yo? Wala pang tapang. Noon pa lang na parang suko na ako, Pacboy, ayoko nang mag-vlog, stress na ako. Diba? Gusto ko nang huminto noon talaga. Alam mo yan? Kasi nga sobrang sakit mo sa ulo. Hindi ko na talaga alam kung paano kita bibigilan. Gusto ko na talaga huminto. Pero parang sinasabi na, ay, andito pa kayo opportunity. Sige lang.
Na parang, sige, bangon pa. Parang hindi na kinakaya ng, ng utak ko. Kaya nung nakaraan, sunod-sunod na yung nangyayari. Parang nawawala na ako ng pag-asa, ganun. Eto nga, parang, ayun nga, bigla na lang ako sumaya ng ganung kabilis. Mga taong kumausap sa akin. Baga, ano na yan, way na yan siguro ni Lord na sabi nga pinagtagpo kayo pero hindi tinadhana. So, yun na yun. Ikaw, titanong mo, ikaw bes, babalik ka na ba ako? Baga, Kung tatanong si Pakboy, ikaw Pakboy, tanggap mo naman kung ano yung maging desisyon yung dalawa ni Cherry White. Oo, tanggap ko naman at alam ko naman na lahat mali ko naman talaga lahat yun. hindi mo naman di man. Hindi, actually, wala naman talaga siya sa point Ang na yan ina-actually mo, ina-actually mo pa eh. Di ba? Hindi, wala ka talaga sa, Actually, sa kanilalagyan mo na yan ngayon. Kung ginawa ko sana ng kung itinama ko sana yung mga pagkakamali. Pero, syempre, yun nga, sinasabi ko kanina, siguro napagod ako, intindihin ka, at ikaw ay napagod. Teka lang, may napagod comment na rin. pa. Inagaw daw ako sa'yo. Hindi po niya ako inagaw. Ay, hindi po siya inagaw sa akin. Kasi, wala naman talagang kami. Yan ang totoo. Sakit. Hindi, wala silang label pero nagmamahalan silang dalawa. Yun. Minahal namin yung isa't isa nung wala kaming ganon dahil ayaw namin pangunahan yung panahon. Hindi, Pakbo, ito. Ano masabi mo? Ito na yung last na... Ito ba yung last video natin? Hindi. Tingin kasi, Hindi, magiging ano pa rin tayo. Magiging Hindi ko masasabi. magiging magkasama tayo sa video pero hindi na katulad noon. Okay, tulungan natin si Pakboy. Yes. Oo, tutulungan ko yan si Pakboy. Hindi, lang eh. hindi ko bebigay ang pera mo. Peted ko talaga. Kahit ano mangyari, ay dele ko talaga ibigay. Yeah, akin na naman. Ayun, gusto ko lang mag-message din siyempre sa, kay Boy Tapang na thank you kasi nandiyan ka ng mga panahong wala ako. Nandiyan ka ng mga panahong malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gaano siya kasaya nung mga panahong wala ako at kailangan niya ako. Ano Ayun na nga, thank you sa'yo. Ako na ba Kay Mikey to Ako na ba na kay Cherry, Pakboy? Hindi, yun na sa inyo, Ay, si Boy Tapo ko na, si Boy Tapo ko. O kunyari ako si Boy Tapang, kung sasabihin mo kay Boy Tapang. yun na, stay in love always, Sabi nga kay Boy Tapang, ay si Boy Tapo. Boy Tapang, yun, thank you ano sa'yo. masabi mo kay Boy Tapang? Alright. Nakita nyo na, napanood nyo na ang video nila Cherry White at Pakboy. Yung kanilang revelation. Di ba? Kontento na ba kayo? Masaya na ba kayo? Sa mga fans ni Pakboy, sa mga followers ni Pakboy, solid supporter, at saka sa kay Boy Tapang naman na followers, fan ni Boy Tapang. Yung followers ni Boy Tapang at saka followers ni Cherry White. No? Tama na yan. At saka sa mga tao sa social media, wag na natin silang dagdagan pa. Wag na natin dagdagan yung mga kanilang problema, yung kanilang mga saloobin. Tama na yan. Kasi ayan na ang revelation nilang dalawa. Sila na ang bahala dyan kung ano man ang magiging kahinatnan ng kanilang pag-uusap. Hindi na natin pakialaman dyan. Okay? But anyway, salamat sa mga nanonood, sa mga followers ko. No? Maraming salamat. At saka, inaano ko lang pala, huwag niyong kalimutan, like and share. Follow naman yung aking munting Facebook. Okay? Maraming salamat sa panonood. Guys, magandang araw sa ating lahat. What's up?